Hallelujah. Good afternoon po sa ating lahat. Amen. Pwede pa ba nating isa pang malakas na palakpak para sa Panginoon? Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Salamat sa special number ng mga bata. Sunday School Ministry, Kids Ministry. Praise the Lord. Ayan. At kahit na medyo masungit ang panahon, suplada yung panahon, maulan, umaambon-ambon sa labas. Pero mga mahal na kapatid, pinili pa rin natin na pumunta rito sa bahay-sambahan sapagkat alam natin, kahit anong panahon, sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon, mabuti ang Diyos. Amen? Kapag ka naniniwala po tayo dyan, na kahit anong panahon, anuman ang sitwasyon, mabigat man ang ating mga nararamdaman, anuman ang ating damdamin, anuman ang ating kalagayan, ngunit pinili pa rin natin na pumunta sa simbahan para umawit ng papuri, sumamba sa Diyos, makinig ng Kanyang mga salita. Ang lahat po ng yan ay dahil sa ating pananampalataya. It is only because we have faith in God. At kaya po mga mahal na kapatid, narito tayo ngayon na sama-sama at sa bahay-sambahang ito, pinahintulot ng Diyos na tayo ay magkaroon ng ganitong pagkakataon, magkaroon ng ganitong oras na sambahin ng Diyos. Yan po ay pahintulot ng Diyos. It is only by His grace. Kaya narito po tayo. Kaya dapat po tayong magpasalamat sa Kanya, dapat po tayong magbigay ng pinakamataas na karangalan sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Sa hapon na to ang ating pag-aaralan, ang ating pagbubulay-bulayang mga salita ng Diyos ay may kinalaman po sa pananampalataya. Walking by faith. Ayan. Alam po ba ninyo na bilang isang Kristiyano sa Christian life, lahat ng aspeto ng ating buhay, lahat ng yan ay sakop ng pananampalataya. No? Yung ating salvation, we have been saved by God's grace through faith. Ephesians chapter 2, 8. Sabi doon, you have been saved by the grace of God through faith. So doon pa lamang, nag-uumpisa pa lamang, doon pa lang, from the very beginning, from salvation, tayo po ay naligtas sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya. So gumamit na kaagad tayo doon ng pananampalataya. No? Maging sa araw-araw ng ating buhay, in our daily lives. Ang isang Kristiyano, dapat ginagamit niya yung kanyang pananampalataya. Dapat kumikilos yung pananampalataya natin araw-araw. Mayroon kang sakit, ipinanalangin mo ang iyong karamdaman, that is by faith. No? Gumaling ka by faith. Meron kang problema, ipinanalangin mo sa Panginoon, Lord, tulungan mo po ako sa aking problema. You exercise your faith. No? Meron kang hinihingi sa Panginoon na bagay para sa iyong pamilya, para sa iyong anak. Hiningi mo sa Panginoon. Hiningi mo ito na may pananampalataya. Again, that is faith. So, sa isang Kristiyano, hindi pwedeng makaligtaan yung pananampalataya. Almost everything in our lives, we use faith. Hallelujah. Hindi na tayo yung pangkaraniwang nilalang. Hindi na tayo yung pangkaraniwang tao na nabubuhay sa mundong ito, sa secular world, na ang lahat ng bagay ay nakadepende sa pera. No? Bibili na pagkain, pera, trabaho, pera, papasok sa eskwelahan, pera. Di ba ganyan ang takbo ng sanlibutan ngayon eh. Pero pag ikaw ay isang mananampalataya, hindi lahat ng bagay ay pinapakilos ang pera. Mas madalas sa isang mananampalataya ay pinapakilos natin o ginagamit natin ang pananampalataya. Kaya ang Diyos, nais niya na tayo po ay lumakad ng may pananampalataya. Ang Diyos, nais niya na araw-araw lumakad tayo sa pananampalataya. Kaya maging sa araw na ito, Sunday, pumunta kayo rito. Kahit umuulan, pumunta kayo rito because you have faith in God. Pinili nyo magpuri sa Diyos, sumamba sa Diyos because of your faith in God. Nag-participate kayo sa giving. Kanina sa exhortation ni Ma'am Rachel, no, tayo ay nagbibigay ng ating tithes and offering
at kalakip ng ating pagbibigay ay yung ating pananampalataya. May pananampalataya din doon. So everything we do, we exercise our faith. Lahat ng yan may kinalaman sa pananampalataya. Pakikinig mo ng salita ng Diyos. Nakaupo ka ngayon dyan, nakikinig ng Word of God. Yan ay dahil sa pananampalataya. So everything na ginagawa natin ngayon, it's only because of faith in the Lord. Amen? Kaya, walking by faith. Basahin natin yung ating talata dito. Sabi diyan sa Hebrews chapter 11 verse 1 to 6, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Ang pananampalataya raw po, mga mahal na kapatid, ay pag-asa, umaasa ka na may katiyakan sa isang bagay kahit hindi mo pa ito nakikita. Kahit hindi pa ito nagaganap, pero umaasa ka na ito ay mangyayari. For example, the second coming of Christ. Naniniwala ba kayo na ang ating Panginoong Jesucristo ay babalik para sa ating lahat? That is faith. Amen? At yung pananampalataya natin, naniniwala tayo na si Jesus Christ ay muling babalik, hindi yun sabi-sabi lang. Hindi yun bali-balita lang ng kung sino mang marites na nagsabi sa'yo. Hindi yan chismis. Hindi yan false fake news. Yung mensahe na babalik ang Panginoong Jesucristo para muling kunin o para kunin ang mga mananampalataya, yan ay nakabase sa kanyang salita, sa salita ng Diyos. At dahil nakabase yan sa salita ng Diyos, nakasulat yan sa salita ng Diyos, yan ang ating sinasampalatayanan. Diyan tayo nananampalataya. Amen po ba? So yan ang ibig sabihin ng faith. Isang bagay na inaasahan mo kahit hindi pa ito nagaganap. Yung salvation, diba? Nag-pray ka lang. Sabi mo, Lord, ako po ay isang makasalanan. Inaamin ko ang aking kasalanan. At tinatanggap ko po na ikaw ang aking Panginoon at tagapagligtas. By that simple prayer na in-utter o pinanalangin mo, tinanggap mo ang salvation. Wala namang nangyari, wala namang nangyaring lindol, hindi naman kumidlat, hindi naman kumulog. Pero nung nag-pray ka ng prayer of salvation, nagkaroon ka ng salvation, nagkaroon ka ng kaligtasan. Sino may sabi nun? Salita ng Diyos. At dahil nakasulat yung salita ng Diyos, yan ang iyong pinananampalatayanan. That is faith. So, yan ang tawag po dyan, confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. This is what the ancients were commended for. By faith, we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what is visible. By faith, Abel brought God a better offering than Cain did. By faith, he was commended as righteous when God spoke well of his offerings. And by faith, Abel still speaks, even though he is dead. By faith, Enoch was taken from this life, so that he did not experience death. He could not be found because God has taken him away. For before he was taken, he was commended as one who pleased God. And, ang sabi riyan sa may verse 6, yung may highlighted na kulay yellow, and without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to him must believe that God exists and that he rewards those who earnestly seek him. Praise God. Hallelujah. Without faith, no one can please the Lord. Ang ibig sabihin pala, in order for us to please God, para pala mapasaya natin ang Diyos, mabigyan natin ng pleasure ang Panginoon, we need to have faith, and hindi lamang tayo magkaroon ng faith, we have to exercise that faith. Ano mapapansin ninyo, sa mga healing miracles ng Panginoong Jesucristo, hinahamon niya, china-challenge niya yung mga taong may karamdaman to use and exercise their faith. You remember yung isang lalaki na paralyzed man, siya po ay naroon sa John chapter 5, he's a paralyzed man, at siya ay 38 years nang paralyzed. At siya ay nandoon, nakapila doon sa isang portiko ng tubig. No? At naghihintay sila ng may bababang anghel. At then, yung anghel kakalawkawin niya yung tubig
pag kinalukaw niya yung tubig, kung sino man yung unang makakalusong doon sa water, sa tubig, siya ang unang gagaling. Di ba ganon? Yung kwento na yon. And then, dumating si Jesus Christ, nakita niya yung lalaking yon na for 38 years ay paralyzed. Anong ginawa ng Panginoong Jesucristo? Nilapitan niya yung lalaking ito, and then ang sabi niya, do you want to get well? Gusto mo bang gumaling? Amen? Sabi niya. And then sabi ng lalaki, Lord, of course, yes. Gusto ko pong gumaling, ang sabi nung lalaking may sakit. Pero sabi niya, walang sino man ang gustong tumulong sa akin. No one can help me. Walang tutulong sa akin, aakay sa akin para makalusong ako sa tubig. And then ang sabi ni Jesus Christ, rise up, take up your mat, rise up and walk. Amen? At nung araw na yon, gumaling yung lalaking yon. Pero tinanong muna ni Jesus Christ, do you want to get well? That is a question of challenge. Sina-challenge ng Panginoong Jesucristo yung kanyang pananampalataya para i-exercise niya yung kanyang pananampalataya. And that pleases God. Kapag tayo po ay hinahamon ng Diyos na gamitin natin ang ating pananampalataya, that pleases Him. Kaya nga sabi ko, without faith, it is impossible to please God. If we use our faith every day, we please the Lord. We give glory to Him. Kasi yung ating pananampalataya, may kaakibat po ito na pagtitiwala sa Diyos. Hindi ka lang nananampalataya, kundi nagtitiwala ka na kayang gawin ng Diyos ang mga bagay. Kaya niyang gawin na pagpalain ka. Kaya niyang pagalingin ka. Kaya niyang tulungan ka. It's only if we will put our faith in Him. Amen po ba? Next, tingnan natin yung susunod na slide. Sabi diyan, ito yung ating mga definition. At sa bawat definition na to, dapat maintindihan natin kung anong ibig sabihin ng pananampalataya. Ano po ba talaga ang kahulugan o definition ng faith? So we will define faith. Okay? Number 1, walking by faith, it means trusting God's promises and guidance even if we don't understand the process or we cannot see the outcome. Hallelujah! Parang mahabang masyado yung sentence na yan, ano? Tagalogin natin ng konti. Alam ko naman naintindihan po ninyo. I believe that. Mga miyembro natin dito sa SCF Church ay mga matatalino at nakakaunawa naman tayo ng English. I mean po ba? Pero for the sake of sermon, para lang sa ating lahat, hayaan nyo kung Tagalogin ito sa inyo. Ang paglakad sa pananampalataya, ang ibig sabihin po nito ay pagtitiwala natin sa mga pangako ng Diyos at sa mga gabay ng Diyos na kahit hindi natin naiintindihan ang prosesong ipinagagawa sa atin ng Panginoon, kahit hindi natin nakikita ang magiging resulta nito, susunod pa rin tayo. Amen? Kapag may bagay na pinagagawa sa iyo ang Panginoon at hindi mo alam kung ano yung magiging outcome, hindi mo alam yung magiging resulta nun, pero susunod ka pa rin, ano man na mangyari, that is faith. Amen? Halimbawa, sabi ng Lord, give your tithes. Alam mo nyo, minsan, the Holy Spirit will speak to you. Kung minsan, mangungusap sa iyo ang Panginoon, yung banal na Espiritu, sasabihin sa iyo, give your tithes. Yeah? Give your tithes. May conviction yun may conviction. And then, kung minsan tayo naman, as human nature, pinipigilan natin yon. May tendency na pigilan natin yung conviction ng Holy Spirit. Naglalaro o naglalaban sa isipan mo, sayang naman itong tithes ko na to. Ang laki pa naman nito. Let's say, for example, 1,000. Ita-tithes mo. 1,000, sayang to. Pambili to ng ilang kilong bigas din to. Di ba? Ilang kilong bigas din to. Pero the Holy Spirit is speaking to you. Anak, ibigay mo yung tithes. Magtiwala ka. Magtiwala ka sa akin. Pero nilalabanan mo.
pag binigay ko to, wala na kaming pambili ng bigas bukas. O kaya wala na kaming pambili ng ulam sa susunod na araw. No? Ito na lang yung natitirang 1,000 sa bulsa ko. Di ba? So, nilalabanan mo yung conviction ng Holy Spirit. The Holy Spirit is speaking to you. Give your tithes. Be faithful to the Lord. And God will do the rest. And then, nagwagi yung Holy Spirit. Sige na nga, I will give my tithes. Ano? Hindi mo alam kung ano yung outcome nun. Hindi mo alam kung pagpapalain ka ng Diyos o hindi. You don't care whether God will bless you or not. Pero binigay mo pa rin yung tithes mo. That is faith. Mga kapatid, yan ang ibig sabihin ng sinasabi dito na even though we do not understand the process or we cannot see the outcome, and still we put our trust in God. That is what you call faith. Hindi ka nag-aalinlangan na sumubok. Hindi ka nag-aalinlangan na subukan mo ang Diyos. Magtiwala sa Panginoon. Ilagak mo ang iyong buong puso at buong pagtitiwala sa Diyos. Kahit malabo pa sa isipan mo, malabo sa iyong paningin kung ano ang magiging bunga ng iyong ginagawa sa paglilingkod sa Panginoon. Tingnan natin yung susunod na slide. I want us to understand kung anong ibig kong sabihin. Next slide, kuya. Yan. Kilala niyo po ito? Hindi po yan yung kapitbahay niyo, no? Baka may kakamukha siya na kapitbahay niyo. This is Abraham. Alam niyo po anong tawag ng Bible kay Abraham? He's the father of what? Father of all nation. Tama po, mayroon pang isa. Father of faith. Abraham is called father of faith. And he is called father of faith for nothing. Hindi lamang para lang sa kung pangalan lang, no? Pero he actually one of the best example when we talk about faith. Pag pinag-usapan ng pananampalataya, you go to Abraham. Amen? When he was 75 years old, tinawag siya ng Panginoon. Genesis chapter 12, sabi ng Panginoon sa kanya, Abram pa ang pangalan niya, Abram. A-B-R-A-M. Yun yung original name niya, hindi pa Abraham. Sabi ng Panginoon sa kanya, Abraham, gagawin kitang malaking bansa. I will make you a great nation. Magkakaroon ka ng maraming lahi, maraming apu-apuhan. Magkakaroon ka ng maraming anak. He was 75 years old. And Sarai, yung wife niya, pangalan ni Sarah dati, before siya naging Sarah, ay si Sarai. Si Sarai ay matanda na rin noong time na yon, at siya din ay hindi na magkakaanak. No? Hindi pwede siyang magdalang tao. Kaya anong sinabi ng Panginoon sa kanya, Abraham, you will be a great nation. I will make you a great nation. Parang imposible. Pero pinanghawakan ni Abraham yung pangako sa kanya ng Panginoon. Guess what? Nung siya po ay naging 100 years old, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Na ipanganak si Isaac. Si Abraham ay 100 years old na. Imagine how many years siya naghintay? 25 years. And then there's another time na tinawag siya ng Panginoon. Sabi pa nga sa kanya ng Panginoon, Abraham, go to the land I will show you. No? Kahit hindi pa nakikita ni Abraham yung lugar na tinuro sa kanya ng Panginoon, he left his family, he left his households, his town, and he went to the place kung saan tinuro sa kanya ng Panginoon. Sumunod siya sa Panginoon kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. He just followed God. And then there was a time na nung si Isaac ay yung kanyang anak nasa 8 years old na siya at sabi ng Panginoon sa kanya, Abraham, ihandog mo sa akin ang iyong anak, si Isaac. Di ba si Isaac yung promise ng Panginoon para magmumula kay Abraham, then kay Isaac yung magiging lahi ng Israel. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, all of a sudden, sabi ng Diyos, Abraham, ialay mo sa akin si Isaac. At yung pag-aalay noon sa Old Testament, hindi yung itatas lang, no? Lord, I dedicate to you, Isaac. Hindi ganon. Kailangan niyang patayin si Isaac sa harapan ng Diyos. Pero alam niyo po ba, sabi ng Bible,
maaga pa lamang gumising na si Abraham at dinala niya ang bata doon sa bundok kung saan niya ihahandog o iaalay si Isaac. Sumunod pa rin siya sa Panginoon sapagkat naniniwala siya na God will provide. Pagdating niya sa bundok, naniniwala siya na hindi maaring mamatay si Isaac. Alam niya na may pananampalataya sa Panginoon. That is faith, mga kapatid. Hindi mo naintindihan yung process ng Diyos sa buhay mo. Pero hindi mo rin alam kung ano yung magiging resulta ng ipinagagawa sa iyo ng Panginoon sa oras na ito. Pero handa kang sumunod. Sapagkat nagtitiwala ka sa Diyos. Ang tawag po dyan ay pananampalataya. Amen. What about Joseph? Si Joseph ay parang apunan siya ni Abraham kasi si Abraham, anak niya si Isaac, and then si Isaac ay anak naman niya si Jacob and si Esau. Si Jacob ay nagkaroon ng 12 sons. At si Joseph ang isa sa 12 sons na yon ni Jacob. Siya ay pang 10 anak na lalaki. 10th son. 11. Pang 11. Kasi si Benjamin yung pinakabunso. Si Benjamin yung 12. So si Joseph ay isa sa mga anak ni Jacob. At alam niyo po ba mga mahal na kapatid, si Joseph din, the dreamer, ay isang example ng pananampalataya. No? Nung siya po ay binatilyo pa lamang, nakita niya na yung vision ng Lord sa kanya. Nasabi sa vision niya ay luluhod yung kanyang mga kuya, yung kanyang mga kapatid sa kanya. He will become the leader of the nation of Israel. And then, pinanindigan niya yung pananampalataya niya sa Diyos, yung vision na binigay sa kanya ng Panginoon. At alam natin ang nangyari kay Joseph, he was betrayed by his brothers, binenta siya sa mga maglalakbay, naging alipin siya sa Ehipto, naging prisoner siya sa Egypt, mula sa pagiging slave, naging prisoner, and God raised Joseph up. God raised him up, and he became the governor of Egypt. Governor lang naman, second to the emperor himself, second to the pharaoh himself. Hallelujah! Imagine, yung process na pinagdaanan ni Joseph, hindi pinakita ng Panginoon sa kanya yung magiging pinakita ng Diyos sa kanya yung kanyang magiging end result, siya ay magiging leader. Pero hindi pinakita ng Panginoon sa kanya yung proseso, kung paano siya magiging leader, kung paano siya magiging governor, kung paano niyang isi-save mula sa famine ang kanyang bayan. Hindi pinakita sa kanya ng Lord yung process. But he was willing to obey God. That is faith. Mga mahal na kapatid, sa hapon na to, mayroong mga bagay sa ating buhay na hindi natin naiintindihan. Marami tayong tanong sa Diyos. Meron tayong mga situation sa oras na to na tinatanong natin ng Panginoon, Lord, bakit nangyayari sa akin ito? Sumusunod naman ako sa iyo. Nananampalataya naman ako sa iyo. Nagtitiwala naman ako sa iyo. Pero bakit lagi pa rin kaming may problema? Bakit dumadaan pa rin kami sa mga ganitong hamon sa buhay, mga pagsubok sa buhay? Mga mahal na kapatid, ang nais ko po kayong hamunin na patuloy na magtiwala at ilagay ang pananampalataya sa Panginoon. Kahit na sa gitna ng mga kaguluhan, kahit na sa gitna ng maraming katanungan, mga bagay na hindi natin naiintindihan ngayon, just put your trust and your faith in God. At naniniwala ko na balang araw malalampasan mo kung ano man yung pinagdadaanan mong problema at mga pagsubok sa buhay at pagpapalaig ka ng Panginoon. Amen? Nasa Diyos ang pagpapala, nasa tao ang pananampalataya. Amen po ba? You believe that God gave us the grace and the blessing, pero kinakailangan nating manampalataya sa Kanya. Hallelujah! Amen. Pangalawa po, Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, sabi, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your path straight. Another slide, ang sabi po dito ng isang author,
Next slide, kuya. Yan. Ang sabi ni Craig Groeschel, sabi niya, we have to strive to know God intimately, walking by faith and not by sight. This may not be easy at first, but it starts with simple obedience. Amen? Minsan mahirap sumunod sa Diyos. Minsan mahirap manampalataya sa Panginoon. Kasi hindi mo alam yung process eh. Hindi mo alam yung pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Hindi mo alam yung proseso. Hindi mo alam yung end result. Minsan tayo, magkakaroon tayo ng doubt o pagdududa. Pero alam niyo po, it always begins with a simple obedience. Pag marunong ka lang sumunod sa Panginoon, naroon ang kanyang gabay. Gagabayan ka ng Diyos, tutulungan ka ng Diyos, aakayin ka niya. Hindi nga niya pababayaan naglalakad mag-isa. God will He will walk with you. Lalakad ang Diyos, sasamahan ka ng Diyos. Sa lakad mo, as you walk by faith, God will be with you. Amen po ba? Next, number 2. Another definition of faith is that walking by faith is not the absence of challenges, but the unwavering trust that God is with us in the midst of troubles. Alam nyo, pagka nanampalataya na tayo mga kapatid sa Panginoon, hindi ibig sabihin doon ay wala ng problema. Hindi ibig sabihin pagka naging Christian ka na, naging born again Christian ka na, exempted ka na sa problema, exempted ka na sa karamdaman, wala ng troubles. No, hindi ganon. Kaya ang sabi diyan, walking by faith is not the absence of challenges. May challenges pa rin, may problema pa rin. Pero ang walking by faith, ibig sabihin, we still have the unwavering trust that God is with us in the midst of troubles. Yan ang pananampalataya. Na naniniwala tayo na kahit na may problema, sa gitna ng problema, sa gitna ng unos, God is with you. Sa gitna ng pagsubok, kasama mo, Panginoon. Hindi nawawala ang problema. Hindi naman yan pinangako ng Panginoon. You cannot find that in the Bible na sabi na, when you become my disciple, you are exempted to problems. Wala sa Bible yon. God did not promise us a smooth sailing. God did not promise us smooth sailing. What He promised us is His presence in the midst of storms. Amen? Kaya kahit naglalakbay ka, may bagyo pa rin, may problema pa rin, pero asahan mo, kasama mo ang Diyos. Hallelujah. Look at next slide. Yung picture dito, do you remember this, mga kapatid? This is the time na si Jesus Christ ay nagpakita sa kanyang mga disciple. Yung mga disciple niya ay nasa lake. At while habang sila po ay naglalakbay sa lake, ay nagkaroon ng malaking bagyo during the time. No? Nung time na to, hindi nila kasama si Jesus. So nung lumalakas na yung bagyo, nagpakita si Jesus Christ sa kanila. No? Lumulutang siya, lumalakad si Jesus sa tubig. And then ang sabi ng mga disciple niya, nung makita siya ng mga disciple, sabi, it is ghost. Nakita nila, multo. Akala nila multo si Jesus. Pero sabi ng Panginoon, ako ito, your master, your teacher. Ako ito, sabi ni Jesus. And then sabi ni Peter, sabi niya, Lord, kung ikaw yan, hayaan mo akong lumakad sa iyo. Hayaan mong lumapit ako sa iyo. Let me come to you, Jesus. Let me come to you, Lord, sabi ni Peter. And then ang sabi ni Jesus sa kanya, come Peter, come here. And then, unti-unti, si Peter, binaba niya yung kanyang paa sa tubig. Binaba niya yung kanyang paa. Dahan. Yung hangin, ang lakas pa rin ng hangin, yung ulan, ang lakas, yung bangka, gumagalaw dahil sa alon. Pero naglakas ng loob si Peter, binaba niya yung kanyang paa sa tubig. At lumutang yung kanyang paa, yung isa niyang paa, nakalutang. And then binaba niya ulit yung isa niyang paa. Lumutang pa rin siya, hindi siya lumulubog. Unti-unti, dahan-dahan, lumalakad si Peter sa tubig, dahan-dahan, papalapit kay Jesus. Tatanungin ko kayo mga mahal na kapatid, ilang minuto na naglakad si Peter doon sa tubig? How long did Peter walk
on the water nung papunta sa kay Jesus. How many minutes, how many seconds? Guess what? I-guess po ninyo. Sa tingin nyo, mga kapatid. Hulaan ninyo. Gaano katagal na lumakad si Peter sa tubig? 5 minutes, 3 minutes, 10, maybe 30 seconds. How long? May naririnig ako eh. Ilan po? 30 seconds? Okay. Yeah, good guess. Sabihin ko po sa inyo, mga kapatid. Peter was walking on the water as long as he fixed his eyes on Jesus. Narinig niyo po ang sinabi ko? Peter was walking in the water as long as he fixed his eyes on Jesus. Nung siya po ay na-distracted ng mga alon at malalakas na hangin at hindi niya na itinuon yung kanyang paningin kay Jesus, that was the time he drowned. Nung inalis ni Jesus nung inalis ni Peter yung kanyang mata kay Jesus, doon po siya unti-unting lumubog. But for as long as he was looking at Jesus, he was able to walk on the water. Anong ibig sabihin ng mga kapatid? Sa pananampalataya din natin sa Panginoon, as long as we fix our eyes on Jesus, as long as we fix our eyes with faith in the Lord, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Amen? Pero kapag na-distract na tayo, pagka tumingin tayo sa iba, at hindi na natin tinitingnan ng Panginoon, na-distract na tayo ng maraming kagulumihanan sa mundong ito, maraming worries sa mundong ito, that will be the time lulubog tayo sa ating buhay. Ang hamon ko po sa inyo, mga mahal na kapatid, fix your eyes on Jesus. Because as long as you fix your eyes on Jesus, you can walk on the water just like Peter. Amen? Next po. The walk of faith is to live according to the revelation we have received in the midst of the mysteries we cannot explain, according to Bill Johnson. Next slide. Number 3, this will be the last. Walking by faith is not a one-time decision, but a daily commitment with the Lord. Amen? Ang pananampalataya, mga mahal na kapatid, ang paglakad sa pananampalataya, hindi ito yung pag ngayon, nag-decide ka sa Lord, and then that's it. No? Yung iba kasi parang one day Christian lang, one day born again Christian, pag linggo Kristiyano, Monday hindi, Tuesday Christian ulit, Wednesday ulit Christian, Thursday hindi na ulit. So in other words, parang pagewang-bewang, minsan mainit, minsan malamig. Minsan naman, alam nyo, naiintindihan nyo ba ang ibig kong sabihin? Minsan napakainit mo sa Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. No, halos sumigaw ka sa Panginoon. Ang bait ni Lord, ang galing ni Lord. Amen? Diba? God is good, God is good, God is great. Sinasabi natin yan. And then, may time din na, napakababa ng ating spiritual life. Parang sumusuko ka na. Saan ang Diyos? Ba't ako pinabayaan ng Panginoon? Di ba? Walking by faith is not a one-day decision. Hindi lang ngayon, magdi-decide ka, okay, I'm Christian today. I'm born again today. Pero bukas, hindi ko alam kung Kristiyano pa rin ako. Bukas, hindi ko alam kung susunod pa rin ako sa Panginoon. That is not the way we should walk by faith in the Lord. Walking by faith is not a one-day experience, but it should be a daily experience in the grace of the Lord. Araw-araw, paranasan nawa natin ang biyaya ng Panginoon sa ating buhay. Araw-araw, ihilingin natin, Lord, araw-araw, every day, paranasan ko ang biyaya mo. Paranasan ko ang pag-ibig mo sa akin. Paranasan ko ang kabutihan mo sa aking buhay. Hindi man natin nakikita sa ngayon ang mga sagot ng Diyos sa ating mga panalangin. But Lord, I pray that every day I walk with you. Every day, gagamitin ko ang pananampalataya ko sa iyo.
Because walking by faith is a daily commitment. Araw-araw you have to commit your life to God. Every day you have to commit in prayer. Every day you have to commit in reading the Bible. Every day you have to commit your life, dedicating your heart, your life to the Lord. Hindi lamang linggo, kundi araw-araw, surrender your life to the Lord. Sa pamamagitan lamang noon, makakaranas tayo ng kalakasan at tunay na biyaya ng galing sa Panginoon. Next slide. 2 Corinthians chapter 4, verse 10, ang sabi, we always carry around in our body the death of Jesus, so that the life of Jesus may be also be revealed in our body. 2 Corinthians chapter 5, verse 7, ang sabi po, mga kapatid, for we live by faith, not by sight. Do you live by faith or do you live by sight? Kayo po ba ay nabubuhay sa mga bagay na nakikita ninyo o kayo ay nabubuhay araw-araw sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon? I hope ang SCF church members, we learn how to live by faith every day. Meron pa ba dyan, kuya? Faith is not a conclusion you reach. It is a journey you live. Purihin ang Panginoon. God bless you all.